Kabanata 21. Nang makita si Lucas na bigla na lang umupo sa harapang upuan ng kotse, mahigpit na niyakap ni Luna ang manibela, para bang ipinagtatanggol niya ang isang bagay na mahalaga sa kanya. Ano? Anong balak mong gawin? Sumando si Lucas sa upuan, dumilim ang kanyang ekspresyon. Ha? Anong gusto niyang gawin? Mas mabuti pang hindi na lang niya alamin. Sa sandaling iyon, tanging puting polo lamang ang suot niya sa pangitaas. Pilit niyang pinigilan ang apoy na nag-aalab sa loob niya habang marahas niyang tinanggal ang butones ng kanyang kwelyo. Kasunod ang isa pa. At isa pa. Mula umpisa hanggang dulo, buong pag-iingat na pinanood ni Luna ang lalaking nasa tabi niya. Nang makita niyang isa-isang bumukas ang mga butones ng kanyang damit, unti-unting lumitaw ang matigas at hubog na dibdib nito, at tuluyan siyang napatulala. Kahit ang minamahal niyang sasakyan ay pansamantalang nakalimutan niya. Hindi man lang napansin ni Lucas ang ekspresyon niya. Pilit niyang sinupil ang magulong emosyon ng gabing iyon. Napagtanto niyang nagseselos siya, sa isang kotse. Kinuha niya ang sigarilyo at sinindihan ito. Malalim siyang humitit, bago bumuga ng mahabang usok. Nang makita ni Luna ang sigarilyong hawak nito, tila nawala na ang natitira niyang kontrol sa sarili. Hindi niya napigilan ang titig niya. Nakatuon ito sa makinis na lalamunan ng lalaki, sa mapuputing daliri niyang mahigpit na nakakapit sa sigarilyo, sa usok na unti-unting pumapailan lang. Dahil sa matinding titig mula sa tabi niya, sa wakas ay ibinaling ni Lucas ang kanyang ulo. Sinalubong siya ng isang uhaw na tingin mula kay Luna. Napakurap siya. Sa isang saglit, maling akala ang pumasok sa isip niya. Ngunit agad siyang natauhan. Hindi siya ang tinitingnan nito, kundi ang sigarilyong hawak niya. Ang alam lang ni Lucian ay mahusay siyang maghanap ng impormasyon. Sa background check na ipinadala niya. Nakalista ang lahat, mula sa pamilya ni Luna hanggang sa maliliit na detalye ng kanyang mga hilig, kabilang na ang katotohanang sinusubukan niyang huminto sa paninigarilyo. Agad na naunawaan ni Lucas. Bumabalik ang pagkagusto niyang manigarilyo. Hindi siya sapat para higaitan ang nakaraan. Ayos lang. Hindi rin siya sapat para higaitan ang isang kotse. Ayos lang din. Pero ngayon, kahit sa isang simpleng sigarilyo, mukhang hindi na siya umaabot sa pamantayan. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong uri ng pagkatalo. Mula nang makilala niya si Luna, nais na niyang angkinan ito ng buo. Ngunit bawat galaw niya, kailangang may pagsasaalang-alang sa damdamin nito. Samantalang siya, kahit kailan, hindi man lang siya itinuring bilang isang posibleng kapareha. Palaging may linya sa pagitan nila, na maliwanag at hindi maaaring lampasan. Mas nanaisin pa nitong magkaroon ng sugar daddy kaysa maging asawa niya. Sabi nila, kung hindi mo makalimutan ang isang dating pag-ibig, ibig sabihin, hindi sapat ang bagong pumalit. Siya ba ang may mali? Nalasing ba ito ng ganoon dahil sa lalaking nang iwan sa kanya? Alam niyang ang pinakamainam na paraan upang mapalapit sa kanya ay unti-unting kumilos, kaya matagal na niyang sinusupil ang kanyang damdamin. Ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang pagpipigil ay napakadaling masira. Sa isang simpleng udyok. Habang naninigarilyo, nagkakagulo ang emosyon niya. Sa loob ng sasakyan, sumasalamin sa kanyang mga mata ang namumulang dulo ng sigarilyo. Mababang boses niyang sinabi, "Gusto mong manigarilyo?" Walang pag-aalinlangan na tumango si Luna. Hindi na niya matukoy kung ang hinahanap niya ay ang sigarilyo, o ang lalaking nasa harapan niya. Pinagpag ni Lucas ang abo ng sigarilyo, saka muling humitit habang matamang nakatingin sa kanya. Sa sumunod na sandali, bigla siyang yumoko, at inilapat ang kanyang labi na may halimuyak ng tabako. Sa labi ng babae, nanlaki ang mga mata ni Luna. Hindi siya nakagalaw. Naramdaman niya ang matinding amoy ng tabako. Ang malamig na hangin ng lalaking nakabalot sa kanya, at bago pa siya makaiwas, may malambot na bagay na bumangga sa kanyang mga labi at isang buong bagzo ng usok ang pumasok sa bibig niya. Nagulantang at walang anumang preparasyon, agad siyang nabilaukan at nagumpisang ubuhin ng walang tigil. Sa harapan niya, walang pagbabago sa ekspresyon ni Lucas habang kalmadong hinithit muli ang natitirang bahagi ng sigarilyo. Pinanood niya itong ubuhin hanggang sa lumuha ang mga mata.
At sa anyo nitong tila nasasaktan, lalong lumakas ang pagnanais niyang pahirapan ito. Malamig ngunit mapanuksong tanong niya, gusto mo pa? Matalim na tiningnan ni Luna ang lalaki, para bang isa itong maton na binubuli siya, habang pilit niyang inaayos ang sarili mula sa pag-ubo. Hihihi. Mahinang natawa si Lucas nang makita ang ekspresyon niya. May bahagyang aliw na kumislap sa malalim niyang mga mata. Itinapon niya ang upos ng sigarilyo, bumuga ng huling usok, at muling yumoko at inangkin muli ang kanyang mga labi. Automatikong umiwas si Luna, ngunit mahigpit na humawak ang isang palad sa kanyang baywang, pinipigilan ang kanyang paggalaw. Sa gilid ng kanyang tainga, may mababang tinig na mapang-akit na bamulong, hindi nakita hahayaang mabilawkan. Pagkasabi niyon, muling lamapat ang kanyang labi, at isang maalab na halik na may halimuyak ng tabako ang tuluyang naglunod sa kanyang ulirat. Hindi na alam ni Luna kung nasaan siya. Para siyang tinangay ng hangin, nalulunod sa isang mapanlinlang na panaginip. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang lalaking nakayakap sa kanya ngayon, ay mas delikado pa kaysa sa paninigarilyo. Isang malakas na tunog ang pumailan lang nang bumagsak ang sandalan sa likuran. Kasunod noon, naramdaman niya ang mainit na katawan ng lalaki na lamapat sa kanya. Dahan-daang nawawala ang kanyang hininga. Parang hinihigop ang kanyang katinoan, unti-unti siyang nabablangko. Hanggang sa tuluyan siyang lumunin ng dilim. Nang maramdaman na wala ng reaksyon mula sa ilalim niya, bahagyang itinaas ni Lucas ang kanyang ulo. At ang sumalubong sa kanya ay isang babae na mahimbing na natutulog. At marahang humihilik pa. Sa isang iglap, ang nanlilisik niyang pulang mga mata ay muling bumalik sa dating itim nitong kulay, at ang galit sa kanyang dibdib ay biglang naglaho. Ha! Tunay ngang baliw siya. Ano bang ginagawa niya? Bakit siya nagagalit sa isang lasing? 3 araw. 3 araw pa lang mula nang magkita sila. Bakit siya nagmamadali? Ang pagkagusto niya sa babaeng ito ay walang loika. Nang una niya itong makita, parang may kung anong baliw na pakiramdam na bumalot sa kanya, na parang may bagay siyang nawala noon, at ngayon ay muling nahanap. Para bang isang matagal ng kakilala, kahit iyon pa lang ang unang beses na nagtagpo sila. Noong pinulot niya ito sa stockroom ng bar, naramdaman niyang may natagpuan siyang isang bagay na matagal nang nawawala sa kanyang buhay. Isang kayamanang hindi niya alam na dati ng kanya. Gusto niya itong angkinan. Ngayon na. Pero hindi niya gustong mawala ito. Kaya maghihintay siya. Kinuha ni Lucas ang kumot at unan mula sa likod ng sasakyan, inayos ang temperatura ng aircon, saka humiga sa tabi niya. Bago ipinikit ang kanyang mga mata, marahang hinaplos ng kanyang labi ang noo ng dalaga. Good night, my girl. Kabanata 22. Kinabukasan. Nagising si Luna sa isang mainit na yakap. Dahan-dahan niyang kinusat ng kamay ang kanyang mga mata at tumingin sa bintana. Nakita niya ang malalagang dahon sa itaas, at sa pagitan ng mga iyon ay sumisilip ang gininto ang liwanag ng araw, banayad na humahaplos sa kanyang balat. Sa paligid, naririnig niya ang huni ng mga ibon. Sandali siyang natulala. Saan siya naruroon? Ibinaba niya ang paningin upang tingnan ang paligid, at doon niya napagtanto na nasa loob siya ng isang sasakyan. Mas eksakto, nasa loob siya ng sasakyan, nakayakap kay Lucas Ford. What the heck? Agad niyang tinangkang bumangon, ngunit sa pagmamadali, tumama ang kanyang ulo sa bubong ng sasakyan. Napangiwi siya sa sakit. Ako. At si Lucas. Sa loob ng kotse. Putik. Ano bang nangyari kagabi? Bakit paggising niya, nandito siya sa ganitong sitwasyon? Napakaliit ng espasyo, napakadaling magkamali ng iniisip. Ano ang iniisip mo? Habang kinakagat ang kanyang daliri, patuloy ang gulo sa kanyang isipan. At nang hindi namamalayan, bigla siyang sumagot, iniisip ko kung nag-sex tayo sa kotse kagabi habang lasing ako, tapos ngayon parang bangungot ang lahat. Evil Demon King. Car sex. Napuno ng katahimikan ang paligid. Maya-maya, isang mapanganib na boses ang pumuno sa sasakyan. May bahagyang panggigigil at pinipigilang galit. Kung totoo ang iniisip mo. Sa tingin mo ba, kaya mo pang gumising ng ganito kasigla at magpaka-wild ang imahinasyon mo?
Doon lang napagtanto ni Luna na gising na si Lucas. Sa gulat, napatalon siya, halos muling mabangga ang ulo sa bubong. Buti na lang, handa na ang lalaki, agad nitong iniangat ang kamay upang protektahan ang kanyang ulo. "Mi Mr. Ford. Tawagin mo ako sa pangalan ko." Medyo malamig ang tono ni Lucas. Alam niyang tuwing gustong lumayo ni Luna, tinatawag siya nitong Mr. Ford. Kapag naman takot ito, tinatawag siyang Young Master Ford. Ayaw na ayaw niya iyon. Napakunot ang noo ni Luna. Hindi niya alam kung guni-guni lang ba niya, pero parang may nagbago kay Lucas matapos ang gabing iyon. O marahil, hindi naman siya ang nagbago. Sa halip, itinago lang niya ang kanyang tunay na sarili, at hindi niya ito kailanman tunay na naunawaan. Hindi sinasadyang napako ang tingin ni Luna sa likod ng kamay ni Lucas, kung saan may bakas ng dugo. Agad siyang nagtanong, Lucas, anong nangyari sa kamay mo?" Bahagyang lumingon si Lucas sa marka ng kagat, saka siya tinitigan ng may bahagyang ngiti. "Ano sa tingin mo?" Napalunok si Luna. Parang pamilyar ang kagat na yan." May tila papuring kumislap sa mga mata ni Lucas. "Tama ang hinala mo." Salamat sa papuri." Nahihiyang tumawa si Luna bago maingat na nagtanong, "Ako ba ang may gawa niyan? Sa tingin mo ba inaakusahan kita ng walang basehan? Kung gusto mo, kagatin mo ulit para makumpirma." Walang pag-aalinlang ang inilahad ni Lucas ang kanyang kamay. Agad na itinanggi ni Luna, iwinawagayway ang mga kamay sa harapan niya. Wala nang kailangan pang patunayan. "Aminado na ako. Ako nga ang may kasalanan. Pero, ano bang nangyari kagabi? Wala na akong matandaan matapos uminom. Ang huli kong naalala, pumasok ako sa restroom, tapos wala na. Paano ako nakabalik dito? Nag-collapse ka sa loob ng restroom ng mga babae, kaya pinasok kita para buhatin palabas. Ayaw mong sumama, kaya kinagat mo ako." Diretso at maikli ang sagot ni Lucas. Nanlaki ang mga mata ni Luna. Pinasok mo ang restroom ng mga babae. Napakalaking kasalanan ang nagawa niya. Napagalaw niya ang hari ng kadiliman ng ganito lang. Napailing siya sa sarili. "Teka, pero bakit ako nakatulog sa kotse?" Matapang niyang tinanong. "Ikaw ang ayaw mahiwalay sa little darling mo." May bahagyang biro sa tinig ni Lucas habang binibigyang diin ang huling dalawang salita. Napatingin si Luna sa kotse, ang sasakyang matagal na niyang iniidolo. Agad niyang pinaniwalaan ang sinabi ng lalaki. "Pasensya na. Ang dami kong abala sa'yo." Mahina niyang paghingi ng paumanhin. Nakakahiya. Pangalawang gabi pa lang niyang natutulog sa lugar na ito, pero ang dami na niyang nagagawang gulo. Ngunit hindi niya inaasahan ang sagot ni Lucas. Sa halip, nagtanong ito ng tila walang kaugnayan, "Bakit ka uminom ng sobra kagabi?" Biglang nagbago ang ekspresyon ni Luna. Pagkakita ni Lucas sa pagbagsak ng mukha niya, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi ugali ni Luna na ibahagi ang kanyang mga suliranin sa iba. Pero minsan, sadyang masakit ang magtago ng sama ng loob. Kailangan niyang ilabas kahit kaunti. Bahagya siyang humilig sa upuan at tumangala, tinatitigan ang lunti ang mga dahon sa itaas. Mahinang bamulong ang kanyang tinig. "Natatakot akong mawala sa akin ang role ni Gongsun Lee." Saglit na naglaho ang kulay sa mukha ni Lucas. Bakit? Alam niyang para lang sa iba, isang simpleng supporting role lang ito. Pero para kay Luna, hindi ito basta-basta. Isang matamlay na ngiti ang lumabas sa kanyang labi. "Alam kong maliit lang na papel ito. Siguro para sa isang CEO na tulad mo, hindi mo maiintindihan. Pero hindi mo alam kung gaano ko pinaghirapan ang pagkakataong ito. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya nang makuha ko ito. Hindi niyo alam." Hindi na niya natapos ang sasabihin, bigla niyang tinakpan ang kanyang mga mata gamit ang isang kamay. Noong una, inakala ni Lucas na si Yuan Sullivan ang dahilan ng lungkot nito. Ngunit ngayon, napagtanto niyang hindi pala. Hindi si Yuan ang iniiyakan niya. Ang iniiyakan niya ay ang posibilidad na mawala sa kanya ang role na iyon. Muling nagbago ang pakiramdam ni Lucas. Kanina pa siya nakakaramdam ng bigat sa kanyang dibdib, pero ngayon, tuluyan na itong naglaho.
Gayunpaman, nang makita niyang labis ang lungkot ni Luna, parang may tumiklap na bahagi ng kanyang puso. Paano niya hindi mauunawaan kung gaano kahalaga ito sa kanya? Kung hindi, bakit pa siya magpapakahirap, kahit na may madali namang daan patungo sa itaas? Marahang inilapat ni Lucas ang kanyang kamay sa ulo ng dalaga, saka ito dahan-daang inilapit sa kanyang dibdib. Huwag kang malungkot. Napakagaling mo na. Ngayon, alam na niya. Hindi si Yuan ang dapat niyang tugisin, kundi si Maximo Windsor. Si Maximo Windsor, ang pinakamalaking sponsor ng pelikulang Seven Land Under Heaven, at ang taong may kapangyarihang magdesisyon sa casting nito. Ngunit isang bagay ang sigurado. Walang sino man ang may karapatang saktan ang babaeng ito. Kahit pa sarili niyang ama. Nang tuluyang kumalma si Luna, napagtanto niyang halos kalahating oras na pala siyang umiiyak sa yakap ni Lucas. Nakakagulat. Maliban sa mga eksenang kinakailangan sa pag-arte, hindi pa siya tunay na umiyak ng ganito sa loob ng 5 taon. Pasensya na. Nadumihan ko ang damit mo. Nahihiyang inangat niya ang ulo at tiningnan ang gusot na tela ng suot ni Lucas. Bahagyang umangat ang sulok ng labi nito. Ikinararangal ng damit ko yan. Natulala si Luna, at biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Ang akala niya, si Lucas Ford ay isang henyo na may mataas na IQ pero mababang EQ. Sinong mag-aakalang ganito pala siya kaseryoso pagdating sa pang-aakit? Nakakainggit. Mas magaling pa itong mambola kaysa sa kanya. Natural na hinawi ni Lucas ang magulong buhok niya. Anong balak mong gawin ngayon? Maghahanap ng mas malaking ulo na mahahawakan. Kumurap-kurap si Luna, hindi agad naintindihan. Ha? Anong ibig mong sabihin? Sinabi mong gusto mong maghanap ng malaking ulo kagabi, kalmado nitong sagot. At idiniin mo pang hindi sapat ang sa akin. Halos masamid si Luna sa sariling laway. Pucha! Ilang kahihiyan pa ba ang ginawa niya kagabi? Young Master Ford, lasing lang ako nun, wag mong seryosohin. Ang totoo, sapat na sapat ang ulo mo. Ikaw ang may pinakamalaking ulo sa buong kabisera. Sinalihan niya ng ngiti at pambabola ang sinabi, pero pagkatapos niyang bitawan ang mga salita, parang may ibang kahulugan ito. Nagningning ang mga mata ni Lucas sa tuwa. Kung ganon, bakit hindi mo hawakan ang akin? Natameme si Luna. Hinaplos ni Lucas ang ulo niya at sa wakas, pinakawalan na siya. Sige, hindi na kita kukulitin. Balik na tayo sa bahay para makatulog ka ng maayos. Kailangan mo ng lakas para sa mga pagsubok na darating. O gusto mo pang manatili rito kasama ang little darling mo? Hindi na, hindi na. Balik na tayo sa bahay. Agad siyang bumaba ng sasakyan. Pagkalabas nila, biglang natigilan si Lucas sa tabi ng kotse. Nagkibit-balikat si Luna. Bakit? Hindi ito sumagot, sa halip ay lumakad papunta sa isang palumpong. Sumunod siya ng may pagtataka at muntik ng matawa nang makita ang nasa loob. Si Lucia na may hawak pang kamera, mahimbing na natutulog sa ilalim ng mga dahon na parang patapon na manika. Alam niyang bukod sa pagiging management company ng Golden Age ay may higit 300 media outlets sa ilalim nito, at si Second Master Ford ang itinuturing na hari ng mga paparazzi. Pero hindi ba ito masyadong owa? Pati sariling kapatid, hindi pinapalampez. Napailing si Luna, Second Master. Gigisingan ba natin siya? Baka magkasakit yan. Tumanggaw si Lucas at walang kabog-abog na tinadyakan ito. Agad na bumangon si Lucian na parang nabuhay mula sa bangungot. Habang nagkakamalay, nagsimula itong magreklamo, grabe kayo. Bakit ang tibay ng mga bintana ng kotse na yan? Kahit anong gawin ko, hindi ako makasilip. Malamig siyang tinitigan ni Lucas. Pumunta ka sa opisina ko mamaya. May ipapagawa ako sayo. O alternasyon, hinimas ni Lucian ang mata niya at nagpagpag ng damit bago tumayo. Ilang beses siyang nagpalipat-lipat ng tingin kina Luna at Lucas bago sumimangot. Bakit hindi gumalaw ang kotse? Huwag niyong sabihin hindi ko na naman naabutan. Imposible. Sa lakas ng stamina ng kuya ko, dapat buong gabi yan gumagalaw. Pinanangkitin siya ng mata ni Luna. Bakit mo alam ang stamina ng kapatid mo?
Mukhang madaling magkaroon ng maling akala rito. Kasi kapag binubugbog niya ako, inaabot kami ng magdamagan. Sagot ni Lucian habang nagkakamot ng ulo. Pinandilatan lamang siya ni Luna. Kabanata 23. Pagpasok ni Luna sa kwartong inihanda para sa kanya, natulala siya. Sa loob lang ng isang gabi at kalahating araw, ang dating guest room na may kulay malamig na paleta ay nagbago na. Ngayon, isa na itong mainit at maaliwalas na silid, na parang dinisenyo para sa kanya mismo. At hindi lang iyon, ang buong aparador ay puno ng mga damit na sakto sa sukat niya. Mula sa pijama hanggang sa casual na damit, mula sa party dresses hanggang sa mga accessories at handbag. Lahat super ultra limited edition. Ito ay hindi na tao ang level ng kayamanan ni Lucas Ford. Anong problema? Hindi ka ba nasiyahan? Malamig ngunit bahagyang mapang-uyam ang tinig ni Lucas habang nakatayo sa likuran niya. Hinaplos ni Luna ang noo niya. Hindi naman sa ganon. Kung ganon, anong problema? CEO Ford. Tawagin mo ako sa pangalan ko. Okay, Lucas, hindi mo ba naiisip na? Masyado mo akong tinatrato ng mabuti. Hindi niya maiwasang magduda sa sobrang pag-aalaga nito. Sa halip na sumagot, nagkaroon ng bahagyang pagtatagumpay sa mga mata ni Lucas. Sa wakas, napansin mo rin. Parang isang girlong matagumpay na nagturo sa isang batang baguhan. Napaawang lamang ang labi ni Luna. Napansin ni Lucas ang kunot sa noo niya. Sandaling nagdilim ang kanyang tingin bago muling bumalik sa normal. Iniligtas mo si Little Treasure, at kakailanganin ka pa rin niya sa mahabang panahon. Malibang tretuhin kita ng mabuti. Saglit itong tumigil at seryosong tumingin sa kanya. O gusto mong ipakita ko ang pasasalamat ko sa ibang paraan? At doon niya napagtanto na mali pala ang iniisip niya. Parang nabunutin siya ng tinak. Agad niyang iwinasiwas ang kamay. Hindi. Okay na to, sobrang ayos na. Hinding-hindi na niya hahayaan ang lalaking ito na gumamit pa ng ibang paraan ng pasasalamat. Kahit kailan, hindi sila nabibilang sa iisang mundo ni Lucas. Kung malalaman nito ang maruming nakaraan niya, baka hindi na siya kailanman payagang makita si Little Treasure. Maaga pa. Magpahinga ka muna. Bumaba ka na lang mamaya para mag-agahan. Okay. Pagkaalis ni Lucas, humiga si Luna sa malambot na kama. Pero kahit anong pilit niyang ipikit ang mata, hindi siya makatulog. Paano siya makakatulog kung naghihintay siya ng masamang balita? Kahit pa natuwa ang mga direktor sa performance niya, hindi ibig sabihin na kaya nilang labanan ang pressure mula sa mga sponsors. Sa huli, hindi na siya nakatiis. Bumangon siya, binuksan ang laptop, at nag-login sa social media account niya. My Lonely Empty Loss. Nandyan ka ba? Corrupted Devil King. Wow, Miss Big Star Luna. May oras kang kausapin ang isang hamak na mortal gaya ko. My Lonely Empty Loss. May pera ka ba? Pautang ng 8 milyon. Corrupted Devil King. Anong nangyari? My Lonely Empty Loss. Wag mo nang tanungin. Corrupted Devil King. Kaka-invest ko lang ng ekstrang pera ko sa isang winery. Kakailanganan ng ilang araw. My Lonely Empty Loss. Gaano katagal? Corrupted Devil King. 3 araw. My Lonely Empty Loss. Salamat, Corrupted Devil King. Hey, unang beses mong humingi ng pabor sa akin, ha? My Lonely Empty Loss. Kailan ka babalik dito? Sasanduan kita. Corrupted Devil King. Luna Windsor, ang sama mo. Pagka-log out ng Corrupted Devil King, nakadama siya ng bigat sa dibdib. Kung kaya niyang iwasan, hindi siya hihingi ng pabor kanino man, lalo na sa taong ito. Dati na niya itong nasaktan. At ngayong humihingi siya ng tulong, parang isang transaksyon lang ang lahat. Alam niyang sinaktan niya ulit ito, pero wala na siyang pagpipilian. Matagal nang namanhid ang puso niya. At ayaw na niyang maramdaman pang muli ang sakit ng pag-aalaga. At kung bakit hindi siya humingi ng tulong kay Lucas Ford. Dahil masyado na siyang nasasangkot sa pamilya Ford. Hindi na niya kayang lalong magpakalubog. Lalo na pagdating sa pera. Makalipas ang 1 oras, nagring ang phone niya. Si Jasmine.
Pinisil niya ang palad at huminga ng malalim bago sinagot ang tawag. Hello. Huwag mong kalimutan, bukas ng alas 9 ng umaga ang simula ng shooting. Sumakay ka na lang ng sasakyan papunta roon mag-isa. Abala ako sa pag-aasikaso kay Snow, wala akong oras para alagaan ka. Isa pa, kaya mo namang mag-isa, hindi ba? Kasing talas pa rin ng dati ang boses ni Jasmine. Ang kaibahan lang ngayon, mas lalo itong matabang na parang may utang siyang 8 milyon dito. Ano? Mag-fi-file tayo. Nabigla si Luna. Anong akala mo? Gising na. Huwag kang malilate sa unang araw. Napaka-irritable ng tono nito bago ibinaba ang tawag. Matagal lang siyang nakatulala habang hawak ang cellphone. Anong nangyari? Kasama pa rin siya sa pelikula. Mabilis siyang bumangon, naglakad paikot-ikot sa kwarto, at sa huli, dinayal ang numero ng direktor. Hello, Direktor Gozon. Pasensya na sa istorbo, pero may gusto lang akong itanong. Tungkol ba sa pagtatangka ni CEO Windsor na palitan ka? Nanlamig ang katawan niya. Tama nga ang hinala niya. Ginawa nga ni Maximo Windsor ang sinabi niyang banta. Luna, si Producer Wang, Screenwriter Lopez, at ako ay labis na nasiyahan sa'yo. Gayunpaman, ang malupit na realidad ay hindi sapat ang aming nararamdaman upang makapag-produce ng pelikula. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pondo, kaya minsan wala kaming kontrol sa mga bagay tulad ng casting. Sino ang may huling desisyon? Siyempre, ang taong naglagay ng pinakamalaking puhunan. Habang nakikinig si Luna, unti-unting lumubog ang kanyang puso. Napalitan ba siya? Kung ganoon, bakit pa siya in-inform ni Jasmine tungkol sa shooting? Kagabi, nakausap ako ni CEO Windsor. Hindi siya sang-ayon sa pagpili sa'yo dahil sa tingin niya ay masyado ka pang baguhan. Gayunpaman, sandaling tumigil si Director Gozon. Gusto ni Luna na hilahin ito palabas mula sa kabilang linya at yugyugan ng husto. Bakit hindi na lang ito dumiretso sa punto? Pero, Luna, maswerte ka. May isa pang sponsor na mukhang nagkagusto sa'yo. Sinabi nila na hindi nila tatanggapin ang kahit sino pang ibang gaganap bilang Gongsun Lee. Kaya maghanda ka. Totoo ba? Mula sa pagiging bagbog, biglang lumipad ang kanyang puso sa ere. Parang pinaikot siya sa isang roller coaster ride. Masyadong matindi ang emosyon. Direktor Gozon, sinadya mo ba yun? Halos atakihin ako sa puso sa sobrang kaba. Hahaha. Ang mga kabataan ngayon, hindi marunong magpigil ng emosyon, ano? Diretsuhin mo na ako. Napalitan ba ako o hindi? Hindi. Ang sponsor na ito ay naglagay ng 50 milyon na siyang kabuuang investment ng pamilya Windsor at Starlight Entertainment. Kaya siya na ang may huling desisyon. Akala ko ang tanging sponsor ng pelikulang ito ay ang pamilya Windsor at Starlight. Paano nagkaroon ng bagong sponsor mula sa kung saan? May kung anong kakaibang pakiramdam si Luna. Isang sponsor na sumali sa huling sandali. Malalaman mo rin kaagad. Tila masayang-masaya si Direk Gilbert. Sino ba naman ang hindi matutuwa? Bigla silang nagkaroon ng karagdagang 50 milyong dolyar, at umabot na sa 100 milyong dolyar ang kabuuang pondo ng pelikula. Bukod pa rito, hindi na niya kailangang sumunod sa mga sponsor na walang alam at pilit siyang pinapalitan ng artista na hindi niya gusto. Naiintindihan ko. Maraming salamat, Direktor. Kakatapos lang niyang ibaba ang tawag nang biglang bumukas ang pinto kasabay ng isang mahina at matinis na tunog. Isang inaantok na maliit na bata ang pumasok. Napasigaw siya sa tuwa at agad na sumugod sa maliit na ban, mahigpit itong niyakap at pinuno ng halik. Mahal kong darling. Ikaw ang aking lucky star. Palagi mo akong inililigtas sa kapahamakan. Sa labas ng pinto, tahimik na nakamasid ang dakilang Demon King habang masayang hinahalikan ng babae ang kanyang anak. Siya naman ang gumawa ng paraan. Pero sige na nga. Walang ibang mas mahalaga kaysa makita ang masiglang ngiti ng babaeng ito. Lumapit si Lucas. May magandang balita ba? Hawak-hawak pa rin ni Luna ang kanyang maliit na ban na tila nahilo sa biglaang atensyon. Sinabi sa akin ng direktor na hindi na ako papalitan dahil nagustuhan ako ng pinakamalaking sponsor ng pelikula. Oh, aba,
Congratulations! Seryosong bati ni Lucas. Habang nag-iisip, bahagyang hinimas ni Luna ang kanyang baba. Hindi naman sinabi ng direktor kung sino ang sponsor. Pero sigurado akong isa siyang taong may napakagandang panlasa at malawak na pangunawa. Malamang sobrang gwapo rin. Bahagyang ngumiti si Lucas. Sa tingin mo? Syempre naman. Sagot ni Luna, tila protektado na ang misteryosong sponsor. Bigla siyang natahimik at naalala ang isang bagay. Mag-show shooting ako sa umaga at baka magkaroon din sa gabi ng eksena. Ano ang mangyayari kay Little Treasure? Hindi sumagot si Lucas. Sa halip, tumingin siya sa kanyang anak. Matapos makatanggap ng init ng halik at yakap ni Luna, mukhang maganda ang mood ng maliit na bun. Ngunit nang marinig ang balita, sandali itong natigilan, saka biglang tumakbo pabalik sa kanyang silid. Nag-aalalang tiningnan siya ni Luna. Iniisip niyang muli na naman itong magkukulong sa kwarto. Ngunit ilang sandali lang, bumalik ang bata, may hawak na maliit na whiteboard. Nakasulat doon ang isang salitang fighting. Halos maiyak si Luna sa labis na tuwa. Salamat, darling. Ikaw talaga ang aking anghel. Tahimik na pinanood ni Lucas ang dalawa, at sa kauna-unahang pagkakataon, na puno ng di masukat na init ang kanyang mga mata. Kabanata 24. Unang araw ngayon ng shooting sa isang studio sa labas ng kabisera. Ang unang eksena ay isang piging sa palasyo kung saan tatanggapin ng emperador ang mga sugo mula sa ibang bayan. Gamit ang talas ng kanilang isip, haharapin ng ikapitong prinsipe, si Choi Baek-kan, at ng kanyang asawa, si Jung-shi, ang mga hamon mula sa mga sugo. Bilang consort, hindi kailangang gumawa ng marami si Luna. Ang tanging kailangan niya lang ay magmistulang isang kaakit-akit at marangal na palamuti sa tabi ng emperador. Ngunit kahit ganoon, ang pagsusuot ng napakaraming patong ng sinaunang kasuotan sa ilalim ng matinding init ay isang pagsubok na rin. Lalo na dahil ang kasuotan ni Luna ang pinakakomplikado sa lahat. Hindi lang makapal ang tela, kundi pati ang mga palamuti sa kanyang ulo ay may bigat na ilang kilo. Matapos ang isang eksena, kahit na hindi halata sa labas, halos naliligo na siya sa pawis sa loob ng kanyang kasuotan. Nang sumigaw ng "cut", ang direktor, dali-daling lumapit ang dalawang alalay ni Snow upang asikasuhin siya. Isa ang pumapaypay sa kanya, habang ang isa naman ay inaabot ang tubig. Handa na rin ang kanyang upuang may kulay mat. Samantala, walang kahit isang alalay sa tabi ni Luna. Matapos ang eksena, hindi man lang siya nakainom ng tubig. Dahil may mga eksena pa siyang kailangang kunan, hindi rin niya magawang habarin ang kasuotan. Ang tanging nagawa niya lang ay luwagan ang kwelyo upang makahinga ng bahagya. Pinupuri ng lahat ang pagganap ni Snow, at nagbigay rin ng ilang papuri ang direktor. Ngunit nang bumalik ito sa monitor, paulit-ulit niyang pinapanood ang ilang eksenang kinabilangan ni Luna. Kahit wala siyang linya at saglit lang nakunan ng kamera, perpekto ang kanyang ekspresyon. Kaakit-akit at tila tamad na may halong bahagyang paghamak sa mga nasa paligid, dahil sa isip niya, siya ang sisire sa kahariang ito. Magaling. Sa wakas, nakahinga na siya ng maluwag. Biglang sumigaw ang isang alalay, si Leo, sa tuwa, "Miss Windsor, dumating ang boyfriend mo para bisitahin ka." Siyempre, ang tinutukoy niya ay si Snow. Lumapit si Yuan na nakasuot ng preskong casual na damit. May dalawang alalay siyang kasama, bitbit ang isang malaking kahon na naglalaman ng mga ice cream na agad nilang ipinamigay sa lahat. Wow! Ice cream! Salamat, Mr. Sullivan. Napakaswerte ni Miss Snow, unang araw pa lang, may bisita na siyang boyfriend. Grabe, paano naman kaming mga single? Hala kayo, kahit may libreng pagkain, hindi pa rin kayo titigil sa kakadaldal. Natatawang sabi ni Snow, sabay abot ng isang kahon ng ice cream kay Luna. Luna, kumain ka rin. Salamat, magalang na tinanggap ito ni Luna ang inabot na ice cream ni Snow. Palaging nagpapakita ng pagiging mabait si Snow, lalo na kapag kaharap si Yuan. Kahit nakakapagod na panoorin ang kanyang pag-arte, sanay na si Luna bilang isang propesyonal na artista, kaya't hindi niya ito alintana. Pagkaupo, tumingin si Snow kay Yuan, tila may nais sabihin ngunit nag-aatubili.
Sa huli, mahina niyang sinabi, "Honey, nag-aalala ako para kay Luna." Ha? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Agad na tanong ni Yuan. May opening party kagabi, hindi ba? Dumating si Daddy at nagkita sila ni Luna. Hindi ko alam kung ano ang sinabi ni Luna, pero bigla siyang nagalit at gustong ipatanggal siya sa pelikula. Ano? Paano nangyari iyon? Nagsimulang kunot-noo si Yuan. Hindi ko rin alam. Pagdating ko, galit na siya. Anong nangyari pagkatapos? Mukhang hindi naman siya napalitan. Tumitig si Yuan kay Luna, na sa kabila ng matinding init, ay tahimik na binabasa ang script. Basang-basa siya ng pawis, ngunit sa ilalim ng araw, tila mas lalong nagniningning ang kanyang kagandahan. Patuloy sa kanyang mapanlinlang na tono, sinabi ni Snow, tinawagan ni Daddy ang production team kagabi, at pumayag silang palitan siya. Pero kinabukasan, may isang anonymous sponsor na biglang nag-invest ng 50 million sa pelikulang ito. Ang tanging kondisyon nila, dapat manatili si Luna bilang supporting female lead. Natatakot ako. Habang nakikinig, lalong dumilim ang ekspresyon ni Yuan. Sa huli, mahina niyang sinabi, "Kilala ko si Luna. Hindi niya gagawin ang ganyang bagay. Honey, masyado kang inosente. Alam mo namang iba ang mundo ng showbiz. May kilala ka bang artista na hindi nagbago matapos pumasok sa industriyang ito? Swerte ako dahil may suporta ako ni Daddy at ikaw, pero si Luna. Ang sama ng relasyon niya sa pamilya namin, at tinanggihan niya ang tulong namin. Alam mo naman siguro kung anong maaaring mangyari sa isang magandang babae na walang kapangyarihan o koneksyon. Luna, may naghahanap sa'yo." Muling sigaw ni Leo, pero may kakaibang tono sa kanyang boses. Sa isang iglap, napalingon ang lahat. Dahil masyadong kapansin-pansin ang kanilang nakita. Pulang rosas. Napakaraming pulang rosas ang unti-unting ipinapasok sa set, tila bomb-alot sa buong paligid. Bago pa man makapag-react ang lahat, naging isang dagat ng pulang rosas ang buong set. Sa kainaitan ng tag-araw, lalo lamang itong nagdagdag sa init na nararamdaman ng lahat. Hawak ni Luna ang isang card, pakiramdam niya ay malapit na siyang himatayan. Nakasulat sa card ang isang hilera ng mga salita. "Huwag mong kalimutang sunduin ako sa paliparan." Galing kay Corrupted Devil King. "Miss Windsor, pakipirmahan po ang resibo ng delivery. Pakibalik na lang po ang lahat ng ito, makakaapekto ito sa trabaho ng buong set kung matambak dito." Sinubukan ni Luna na panatilihin ang mahinahong tono habang tinatanggihan ang regalo. "Hindi po namin magagawa yan. Nangako po kami sa aming kliyente na aalis lang kami kapag nakita na namin kayong pumirma sa resibo," paliwanag ng delivery boy na halatang nahihirapan sa sitwasyon. Sa sandaling iyon, lumapit ang isa sa mga prop director at sinabing, "Luna, tanggapin mo na lang. Sakto, may eksena kaming gagamit ng mga rosas mamaya. Hindi na namin kailangang gumastos pa kung ibibigay mo sa amin." Dahil dito, hindi na nakuhang tumanggi pa ni Luna. Pinisil niya ang pagitan ng kanyang mga kilay bago wala sa ayos na inilagda ang kanyang pangalan sa resibo. Sa puntong ito, nagsimula ng magbulungan ang mga tao sa paligid, bakas ang inggit sa kanilang mga mukha. "Diyos ko! Ang dami ng rosas! Sobrang romantiko! Sino kaya ang nagpadala nito? Kailangan pa bang itanong yan? Malamang manliligaw niya. Ang ganda talaga ng buhay ng magagandang babae. First day pa lang ng shooting, may nagpapadala na ng ganito karami." Biglang sumingit ang alalay ni Snow, si Therese, at pabirong nagsabi, "Kahit madami yan, hindi naman siguro ganon kamahal." Wala pang isang minuto matapos niyang sabihin ito, dumating ulit ang isa pang mensahero at maingat na iniabot kay Luna ang isang maliit na kahon. Lalong napabuntong hininga ang mga usisero, sabik na silipin kung ano ang laman nito. Pagbukas ni Luna, bumungad sa kanya ang isang napakalaking kumikislap na diamante. Kasama nito ang isang maliit na sulat na may nakasulat na, "Matagal na tayong hindi nagkikita." Ang pirma sa ilalim ay dalawang simpleng titik. KD. Pagkakita sa mga letrang iyon, lalong pumangit ang ekspresyon ni Luna. Nagkakaisa ba silang lahat para lang asarin ako? Sinusubukan kong maging low profile,
Pero bakit ang hirap? Sa loob lamang ng maikling panahon, una ay mga bulaklak, ngayon naman ay diamante. Lalong nagkagulo ang buong production team. Diyos ko! Sobrang laki ng diamanteng yan. Masasaktan na ang mga mata ko sa kintab. Nababaliw na sa kanya ang mga manliligaw niya. Ngayon, wala nang masabi si Therese. Ang tanging nagawa niya ay magbulong ng may halong naiinggit, sino ba nakakatiyak kung totoo yan o hindi. Samantala, si Luna ay tuluyan ng napasobsob sa kanyang upuan, parang nawalan na ng pag-asa sa buhay. Kung ano man ang dapat mangyari, mangyayari na talaga. Wala na siyang matatakasan. Dahan-daang huminga ng malalim si Luna upang pakalmeyan ang sarili, bago lumapit sa direktor. Paumanhin po, Direktor Gozon. Nakagulo po ako sa trabaho ng lahat. Ngunit tila hindi naman nabahala si Direk Gilbert. Sa halip, tumawa ito at nagkibit-balikat. Normal lang yan kapag maganda ang isang babae. Wala kang dapat ihingi ng paumanhin. Sa totoo lang, nakalibre pa nga kami ng props dahil sa'yo. Sa hindi kalayuan, si Snow ay mukhang kalmado sa labas, ngunit sa loob-loob niya ay kumukulo na siya sa inggit at inis. Paanong hindi siya may inggit? Ang probinsya ng iyon na dati amoy lupa na ngayon ay kaya nang baliwin ang mga lalaki at makatanggap ng mga mamahaling regalo nang hindi man lang nag-i-effort. Samantalang siya, napakaraming hirap ang pinagdaanan para lang makuha ang atensyon ng mga lalaking gusto niya. Samantala, sinamantala ni Luna ang kaunting bakanteng oras bago ang susunod na eksena upang lumayo at tumawag sa isang numero. Hello. Nakuha mo na ba ang regalo ko, sweetheart? Isang tamad na tinig ang sumalubong sa kanya mula sa kabilang linya. Dave Thompson. Kingina. Apo ka ng lolo mo. Seryoso ka ba? Halos sumabog sa galit si Luna. Sok. Ikaw lang ang unang babaeng minura ako pagkatapos makatanggap ng rosas mula sa akin, at ngayon sasabihin mong apo ako ng lolo ko, ang weird naman ng panlasa mo. Huwag mong ilihis ang usapan. Anong balak mo? Wala naman. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na sunduin mo ako sa paliparan. Pinanggako mo yan sa akin. May gana ka pang ipasundo ang sarili mo. Hindi ka ba natatakot na dalhan kita ng 1,000 itak at tagain kita ng buhay? Pilit na pinipigil ni Luna ang bugzo ng kanyang galit. So, babawiin mo na ang pangako mo. Biglang lumamig ang boses ng kausap niya. Ang kondisyon ng pagsundo sa iyo ay uutangan kita ng 8 milyon, pero hindi ko na yun kailangan. Hindi ba sinabi ko na sa text? Wala akong pakialam. Pinanggako mo na sa akin. Kahit hindi kita napautang sa huli, tinanggap ko pa rin ang hiling mo kahit ganon kalaking halaga yon. Hindi ba yon totoo? Ayaw mo ba ng utang na loob? Hindi pa rin ba yon matatawag na pabor? Hinawakan ni Luna ang noo niya at naglakad ng pabalik-balik, halatang iritado. Hindi ko nababanggitin ang pagpapadala mo ng mga bulaklak para asarin ako, pero alam mo namang kumalat na ang balita ng pagbabalik mo. Ang media at mga tagahanga mo ay dudumugan ang paliparan. Gusto mong sunduin kita. Gusto mong pagpira-pirisuhin ako ng mga tao. Dave Thompson, isang beses lang kitang iniwan. Hindi sulit ang ginagawa mong panggigipit sa akin. Ginagawan ba kita ng problema? Ito kaya ang isang libreng pagkakataon para sumikat ka. Maraming artista ang nangangarap nito pero hindi makuha. Hindi ko kailangan. Sige. Hindi ka ba talaga pupunta? Sasabihin ko sa buong mundo na iniwan mo ako. Wala naman akong pakialam kung mapahiya ako, gusto ko lang makita kung ipaglalaban nila ang hustisya para sa akin. Sagot ng lalaki ng walang pakundangan. Ikaw. Halos sumabog ang baga ni Luna sa galit. Ang pinakamalaking pagkakamali niya sa buong buhay niya ay ang makialam sa isang tulad ni Dave Thompson. Akala mo hindi kita kayang tapatan sa mga mumurahin mong pakulo. Unti-unting gumuhit ang isang pilyang ngiti sa labi ni Luna. Sige, gusto mong sunduin kita. Pupunta ako. Pero siguraduhin mong hindi mo ito pagsisisihan. Kabanata 25. Sa totoo lang, madali lang ayusin ang problema kay Dave. Nainsulto lang ito dahil sa unang beses sa buhay niya ay siya ang iniwan, kaya naghihiganti sa munting paraan niya. Titigil din ito kapag nakontento na.
Ang mas malaking sakit ng ulo niya ay ang diablang nagpadala ng diamante. Wala na. Huwag ko na lang munang isipin. Luna, may naghahanap sa iyo. Narinig niya ang boses ni Leo mula sa sulok ng set, at sa sobrang gulat, gusto niyang tumakbo palayo. Sino na naman? Wala na bang katapusan ito? Biglang nagkaroon ng bagong sigla ang buong crew. May mas matindi pa bang mangyayari? Sa isang sulok, nakasimangot si Therese. Mga mabababaw lang ang mga lalaking yan. Akala mo naman nabibili ng pera ang lahat. Miss Luna, hello. Sa pagkakataong ito, isang mahiyain at batang babae ang lumapit sa kanya. Nang makita nitong hindi maganda ang ekspresyon ni Luna, tila natakot ito at mukhang kinakabahan. Dahil sa inosenteng mukha ng dalaga, hindi na ibuhos ni Luna ang galit niya. Wala, ano iyon? May kailangan ka ba sa akin? Nandito po ako para maghatid ng isang bagay. Binuksan ng dalaga ang hawak niyang lalagyan. Isang malamig na usok ang lumabas mula rito, at sa loob ay may 3 bote ng tila katas ng prutas. Pula, dilaw, at berde. Ano ito? Kumaibat ang sulok ng labi ni Luna. Dahil masyado siyang nanonood ng mga dramang pangpalasyo, agad siyang nagduda kung may lason ito. Ito po ay personal na ginawa ng batang amo ko. May katas ng pakwan, katas ng dalandan, at green bean soup. Sagot ng dalaga. Sino ang batang amo mo? Nagduda si Luna, sinusubukang alalahanin kung may kilala ba siyang batang amo na mahilig gumawa ng juice sa lahat ng mga nakaaway niya. Tinuro ng dalaga ang isang maliit na sulat sa mga bote. Pinunit ni Luna ang papel at tiningnan ang nakasulat. Isang simpleng salitang Ingles ang nakasulat doon. Fighting, at sa dulo ay may maliit na pusong iginuhit. Halos ma-imagine niya ang may akda nito. Isang batang may singkit na mata, mahiyain, at maingat na nagguhit ng puso. Si Little Treasure pala. Biglang lumambat ang ekspresyon ni Luna, at ang lahat ng tensyon sa kanyang puso ay nawala. Noong una, nag-aalala siya na baka masyado siyang maging high profile sa simula ng kanyang karera at mahayla sa maraming chismis at intriga. Pero ngayon, bakit niya kailangang intindihin ang opinyon ng mga taong wala namang pakialam sa kanya? Kung palagi niyang papansinin ang sinasabi ng iba sa industriya na ito, hindi ba siya mamamatay sa pagod? Noon, masyado niyang binigyang halaga ang iniisip ng mga mayayamang socialites na tumitingin sa kanya ng mababa. Masyado niyang inintindi ang pananaw ng kanyang di umano'y mga tunay na magulang. Masyado niyang pinahalagahan ang opinyon ni Yuan. Dahil dito, lalo lamang siyang nakaramdam ng kakulangan, at unti-unting nawala ang kanyang sarili. Matagal na niyang naintindihan ang leksyon na ito, pero dahil lang sa isang maliit na pangyayari, parang nakalimutan niya ulit. Hindi niya kailangang magpakitang gilas para sa sinuman. Ang mahalaga ay panatilihin ang kanyang prinsipyo. Darating ang araw, mapapatunayan niya ang sarili niya sa pamamagitan ng sarili niyang kakayahan. Lumalaban siya para lamang sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Ay lapag mo na lang dyan, at pakisabi sa munting batang amo mo na maraming salamat. Habang sinasabi ito, kinuha ni Luna ang kanyang telepono upang magpadala ng mensahe kay Little Treasure. Kahit na abala sa kani-kanilang gawain, lihim namang sinisilip ng mga miyembro ng cast at crew ang sulok kung saan naroon si Luna. Lahat sila ay nagtataka kung ano na naman ang natanggap niyang regalo. Sa huli, nakita nilang 3 bote ng fruit juice. Noong natanggap ni Luna ang mga rosas, halatang nabagabag siya. Kahit nang matanggap ang diamante, hindi man lang siya nagpakita ng tuwa. Ngunit sa pagkakataong ito, kitang-kita ang kasiyahan sa kanyang mukha habang masiglang nagpadala ng text message. Bawat isa sa kanila ay may sariling opinyon. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang pera para makuha ang puso ng isang babae. Kailangan mo ring gamitan ng puso. Tama. Narinig mo ba yung sinabi ng batang babae? Handmade daw. Ang sweet. Tiyak kong ang nagpadala ng fruit juice ang makakakuha ng puso niya. Taya ako sa nagbigay ng diamante. Bakit walang sumusuporta sa nagbigay ng mga rosas? Matapos ubusin ang fruit juice, pakiramdam ni Luna handa na siyang bumalik sa trabaho. Samantala,
Sa bahay ng mga Ford, si Lucas ay kasalukuyang nagpapahinga mula sa trabaho habang kasama ang kanyang anak. Isang ding mula sa kanyang cellphone ang nagbigay senyales ng bagong mensahe mula kay Luna. Binuksan ni Lucas ang kanyang cellphone, at bahagyang napataas ang sulok ng kanyang mga labi. Darling, salamat sa fruit juice at green bean soup. Ang sarap-sarap. Sarangheyo. Matagal niyang tinitigan ang mensahe bago niya tinawag ang anak niyang nakaupo sa may bintana, mukhang malalim ang iniisip. Little treasure, halika rito. Hindi siya pinansin ng bata. Muling bumantong hininga si Lucas. May mensahe mula kay Tita Luna. Sa isang iglap, mabilis na tumakbo si Little Treasure papunta sa kanya at sinubukang kunin ang cellphone. Itinaas ni Lucas ang cellphone ng mas mataas. Papayagan kitang makita ito kung tatawagan mo akong daddy. Matalim ang tingin ni Little Treasure, malinaw na hindi siya sang-ayon sa kondisyon ng ama. Nang makita niyang malapit ng maluha ang anak, sa huli ay bumigay rin si Lucas at inabot ang telepono. Habang binabasa ni Little Treasure ang mensahe na may kontento at masayang ekspresyon, seryoso namang pinag-iisipan ni Lucas ang sitwasyon. Hindi niya madalas maranasan ang mahirapan sa isang bagay, kaya marahil ay nagpadala ang Diyos ng pagsubok sa kanya sa pamamagitan ni Little Treasure. Napakatalino ng bata. Nagsimulang magsalita sa 6 na buwang gulang pa lamang, ngunit mula nang mangyari ang insidenteng iyon, hindi na niya muling binigkas ang kahit isang salita. Masyado siyang maraming panahong hindi nakasama ang anak noong bata pa ito, at nang magdesisyon siyang bumawi, tila huli na ang lahat. Hindi niya alam kung kailan niya muling maririnig ang kanyang anak na tawagin siyang, Daddy. Matagal na tinitigan ni Little Treasure ang telepono, mukhang may isang bahagi ng mensahe na hindi niya maintindihan. Sa huli, lumapit siya sa kanyang ama at itinuro ang sarangheyo, gamit ang kanyang maliit na daliri, waring nagtatanong kung ano ang kahulugan nito. Isa lang itong paraan ng pagsasalita, wala naman itong espesyal na kahulugan, seryosong sagot ni Lucas. Paf, kuya. Huwag mong turuan si Little Treasure kung hindi mo rin lang alam ang pop culture. Biglang sumingit si Lucian habang patakbong lumapit, halos tumatalon sa tuwa. Ang sarangheyo ay nangangahulugang I love you sa Korean, okay. Sabay buo ng hugis puso gamit ang kanyang mga daliri. Matalim na tiningnan ni Little Treasure ang kanyang ama, pagkatapos ay tumakbo palayo upang ipagpatuloy ang paggawa ng fruit juice. Bagamat bihasa si Lucas sa 12 wika, hindi niya naunawaan ang mensahe ni Luna dahil ito ay isinulat sa paraan ng pagbigkas nito sa sariling alpabetiko. Malamig ang tingin ni Lucas kay Lucian. Hindi ba dapat nagtatrabaho ka? Mabilis na nagdala ng upuan si Lucian at naupo sa harapan niya na parang may napakahalagang balitang ibabahagi. Boss kuya, may napaka-importanteng bagay akong sasabihin sa'yo. Tahimik lang na tumingin si Lucas, na para bang sinasabing, kung gusto mong magsalita, magsalita ka na. Kumikinang ang mga mata ni Lucian habang nagpapahayag ng balita, todo kumpas ng mga kamay. Alam mo ba kung anong balita ang natanggap ko ngayong araw? Maraming masugid na manliligaw si Luna na nagpadala sa kanya ng mga regalo habang nasa set siya. Ang fruit juice at green bean soup na ipinadala ni Little Treasure. Walang interes na sagot ni Lucas. Alam ko yan. Pero bago pa matanggap ni Little Treasure ang kanyang regalo, may 2 iba pang nagpadala ng regalo. Ang isa, nagpadala ng napakaraming rosas na natakpan na halos ang buong set, at ang isa naman, nagbigay ng napakalaking 10 karat na diamante. Dahan-daang lumamig ang ekspresyon ni Lucas. Sa mainit na araw ng tag-init na tila nagbigay ito ng malamig na simoy ng hangin. May nalaman ka na ba kung sino sila? Ang ekspresyon ni Lucas ay nagpapahiwatig na kapag nalaman niya kung sino sila, papatayin niya sila ng walang pag-aalinlangan. Kumatok si Lucian sa mesa. Yan mismo ang gusto kong sabihin sa'yo. Kahit na may sarili akong intelligence network, wala pa rin akong makuhang impormasyon tungkol sa kanila. Mukhang kailangan nating hintayin silang gumawa ng panibagong galaw bago tayo makahanap ng panibagong lead. Ngunit sa hitsura ng Evil Demon King, tila kaya niyang pumatay ng tao sa sandaling iyon. Talaga bang kaya niyang maghintay hanggang sa muli silang kumilos?
Agad na dinayal ni Lucas ang isang numero sa kanyang telepono. Sa tinig na kasing lamig ng hanging nagmumula sa yelo, sinabi niya, "Jackson, imbestigahan mo ang 2 taong ito para sa akin." Nagtaka si Lucian. "Wow, pati ang intelligence network mo ginagamit mo na." Hindi may kukumpara ang intelligence network niya sa intelligence network ng kanyang kapatid. Isang network na kayang hukayin ang kahit na pinakamalalim na lihim ng isang tao basta may bahagyang palatandaan. "Kuya, sinabi ko na sa'yo noon pa, hindi simpleng tao si Luna. Naniniwala ka na ba ngayon? Sa palagay ko, ipahabol mo na rin kay Jackson Willow na imbestigahan si Luna." Suhestyon ni Lucian na may makahulugang ngiti. Hindi na kailangan. Lahat ng tao ay may nakaraan na hindi nila gustong ibahagi. Hindi niya gagalawin ang bahaging iyon ng buhay ni Luna kung ayaw nitong ipaalam. Kapag gusto niyang magsalita, kusa niyang sasabihin. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe to my YouTube channel, Filipino Audio Novel, and click the notification bell button para sa marami pang update. Maraming salamat po.